Pagkaaga po, Sir Ferds and Sir Buddy and sa Gabos po na nanggihinanyog ang sa indong programa. Alright, syempre kami maugmata nakabisita ka sa Samuya. Ay, yes. And nakaiba ng kami direktamente dito po sa studio. Alright ma'am, as of this time, naputol sa interview ta kahapon, pero good thing para talagang dapat makapunta ka sa Samuya. Yes, sir. Sige po, ang napag-ulayan, tabalikan ko lang kasi sa mga late tuners, kasud piga sabi ta ang hapot mi, kumusta this time? Kasi almost how many days, months na itong kampanya, and days na lang before the most awaited Judgment Day. Ano po ang passion din sa bilog na probinsya in terms of election related sa Catanduanes? So far, so good, sir. Masasabi tang matuninong po and sangunyan and minamawata po na hanggang sa D-Day and pagkatapos ng election is at peace pa rin po tayo, tahimik, mapayapa pa rin po, sir. And sabi kang Comelec, kunyang kita, di kita bigdeklara na igunin mga hotspot. Sa Bicol, may mga nagkapira lang sa Masbate and Kamsur, pero Catanduanes totally maray po yung pass order. So, paano niya ito mamantinir yan? Kasi actually, although diniklara, igwa kita din sinasabi kan Comelec, na dahil kita ni mga untoward or potential, paano niya hinahandle to maintain the peace and order situation sa Catanduanes? Patuloy po, sir, ang satuyang mga activities, mga katulad, sir, ng checkpoints sa umaga, sa gabi, and syempre po hindi po natin pinagwawalang bahala. Ang malaking tulong po ang ating counterpart, ang ating Armed Forces of the Philippines sa pagpapanatili ng katahimikan po sa lalawigan ng Catanduanes. And ang isa pa po dyan is yung atin pong intelligence gathering is pinapalakas po natin, sir. Opo. So totally, at least makasabi kita na kampante kita dahil man yung mga threat for the candidates and other personalities involved in the election. Yes, sir. Yes, sir. Mm-hmm. In case may mga arog po kayan, kasi syempre ang medyo mainit yan ngunyan na succeeding days prior to the election, ano po yung mga measures or pwedeng gibuhon para maipaabot sa Indo yung mga sumbungang kandidato or any other sa media? Dakula po ang tabang nindo po, sir, sa media. Kung meron pong mga incidents na ganyan, mga threats, pwede pong ipaabot sa Indo. And then Samuya, considering na kamo po is talagang kapartner kang Philippine National Police. And kayo po na media personalities ay intended rin po sa Samuyang protection kasi may inaapod po kami, sir, na Media Vanguard. Mm-hmm. Media Vanguard? Yes, sir. Kami po ang sa indong protector in this time of national and local elections po, sir. Thank you for that initiative, Tabi, yes, sir. sa PNP. And sa PPO po, sir, ako po ang pinaka-focal person, and sa atin pong mga municipal police stations ay ang satuyad pong mga chiefs of police. Yan po ay mandato po ng ating Chief PNP, Police General Marbil. Yeah, very good. Kasi may mga measures in anticipation ng mga possible event na mangyari. Mm-hmm. Okay, so dahil pa nagsumbong sa Indo dyan na kandidato na hinagadan ngayon yung mga other personalities na kapanggap or kung real man yan, yes, na mga members ng mga kaliwang grupo. Mayo man po tayo, sir, na nare-record pa o reported na arog kayan, sir, and sana po magpatuloy na hanggang sa matapos is mayo po. Yan po ay sa kooperasyon, sir, ng bawat isa. Di po kita na aresto or nakumpiskar manungod naman sa paglabag sa Ganban, yes, Ganban. Mayo, ang atin pong recorded, sir, so far is 24 surrendered po, sir, deposited, and abandoned. And meron po tayong, sir, na confiscated na 3. Ito po yung sa sakop pa ng simula ng campaign. Ito po yung operation po na ginawa ng ating CIDG. So almost pira po yan? 24 po, sir. Yes, sir. Both abandoned and surrendered. Deposited po, deposited. sir. Yes, Pag sinabing deposited, this time na election,
naka-deposit muna sa Indo, then pwedeng kuhon after. Pwede po sir kung noon, dapat po sir is kompleto po siya ng papeles. Dinideposit po siya sir kasi mostly po yan is expired po ang LTOF. Yes sir. Kapag expired po ang LTOF, ang license, kailangan po yan na i-deposit sir. Kaya baga po sir, pinautob me before yung ating revitalized katok. Kaya lang nasuspend po during this time of election, considering na nai-intimidate po ang ating mga running for candidates. Ginagawa po siyang issue. So, suspended po for the meantime, pero hindi po siya sinasabing talagang purely, temporarily suspended lang siya, sir. Sige, Kaperding Saboski, do you have any question? Okay, at yan yata, ma'am, alas 9, magkakaigwaning sa PSA ng conference, yung sa orientation, manungod sa media, kabali na, manungod sa maabot na Mayo 12 election. Yaon po, siyempre kamo ma'am, ano po ang sindong papel duman maliban sa COMELEC para maparinas, magkaigwa kita ng clean, peaceful, and honest election, ma'am. Tabi. Always po sir, ang PNP is on the side of security po sir. Security not only of the candidates, of media personalities, but sa gabos po sir. Pati po ang ating mga botante. Yan po ang i-cover natin. Opo. Ma'am, ano yung participation nyo, yung papel nyo? Kasi we have the kontrabigay na measures ng COMELEC. So, ano pong participation yun para at least mas mapakusog yung kontrabigay campaign, task force, not only on the lip service? Ang participation po namin, sir, is considering na kami po ay deputized ng COMELEC. So, ang lead pa rin po dito is COMELEC. Kung may magrereklamo po is may order ang satuyang COMELEC, and that's the time po na yung enforcement man po giraray is samuya po, sir. Opo, is it only based on the complaint or motu proprio pag nainahiling ka mong kabarakalan, pwede niyong hulihin? Kasi, di ba, flagrante delicto nga. Yes, sir. Ihuli po namin siya, and at the same time po, kailangan po, report din po namin sa COMELEC. Sila po ang magbabalidate din po, sir. Sila mga kaso, no? Yes, sir. Alright, very good. Kasi as of this time, may mga nabaritaan na kami na igwan ng Gataraon porsyon, almost 5,000 to 10,000. Yung information pa man sana yan. Pero dito pa man konkreto yung paano. Pero actually, customary practice sa probinsya ng Catanduan ay sining Tarawan porsyon. So, ano yung mga measures, effective measures to counter that system, Ma'am Gaston? Unang-una po, sir, is ang amin pong PICAD, ang aming Police Community Relations Office, at sila po ang in charge sa pag-amplify po sa ating not only social media po, pagpapalagana po ng or dissemination on kontrabigay, and andyan po ang ating intelligence community na sila po yung nagkakandak ng mga intelligence gathering to validate the issue po, sir. So nagko-combine po ang dalawang yan, sir. So covert and overt offices po namin to do the task. Very good. So do we have enough personalities or personnel in the province para dito po sa election, tabi, ma'am? Yes, sir. We have enough personnel para po ma-deploy at magsiguro po sa election natin para maging peaceful po. Actually po, sir, we have ang atin pong for deployment, sir, mayroon po akong dalang copy is 586 po, sir. 586? Yes, sir. 586 from the PNP alone, Catanduanes PPO alone. And magiging 831 po yan, sir. Kasabay na po yung ating mga counterparts like the Armed Forces of the Philippines, Coast Guard, Bureau of Fire. Kaya magkakaroon po tayo ng more than 800 plus na may i-deploy po, sir. Saan po yung strategic location na pwedeng deployan kayan? Meron po tayong i-deploy po sila sa ating mga presinto na or voting centers po na nasa 248 po na voting centers. 248 yes, voting centers. Yes, sir. In the province, ano? Yes, sir. So, anong nahiling na mga possible na gibuhon dapat yung tao and cooperation kasi dahil man ini
solely obligation of the PNP. Ano mga pangapudan ta and measures para mamultiply sa indong puwersa tabi, ma'am? Unang-una po ang pangapudan ta po sa ating mga kahimanwa is cooperation po ng bawat isa na makiisa po sila sa pagmamaotang maging peaceful po ang satuyang election and sa kanila pong tawag ka ini yung kung may trust po sila sa satuyang COMELEC, satuyang media, satuyang mga kapulisan, kung may nahihiling po sindang sala na mga gibo, i-report po tulos yan, sir. Hindi man po sasabihin na huhulihin tulos sinda, subject for validation pa rin man po yan, sir. Yeah, very good. Any question, Kapitoleng Saboski? Assuming, ma'am, na talagang we expect na talagang di magkakakuha ng kuryente, assuming po na magkaigwa ng technical problem sa kuryente, natibaad, samantalaw na mga masasama ang plano, para dumiskarte para makon ang ating baluta. Pero meron po ba kayong contingency plan para itong mga makina yung nakalaog duman so mga buto mai-transport sa COMELEC probinsya na in a safe way, ma'am Tabi? Yes sir. Actually po sa mga meetings, coordinating meetings po attended na spearheaded by COMELEC. They are very much ready po with regards to this. Meron po silang mga naka-standby na generators at kahit pa po yung ating internet connectivity, meron po silang mga talaga po na mga Starlink po sa bawat polling centers po. Yes, sir. Yes. Alright. Kasi very critical na yung area and lugar na ini or mga pets na ini. So, duman ang paghihiling ta din sa during the time. No? Alright, duman po sa pagsumbong kasi may mga nagpapaabot sa tuya. Paano mga magsumbong ngayon na baka ngayon mainitan pa ako? Anong other measures na paagi kung paano magkapaabot sa inyo ng sumbong, lalo sa mga barakalan ni Boto? Bali po sir, ang cellphone naman po natin is kahit nga mga kabataan ngayon, hindi pa nagkaklase, gumagamit na po ng cellphone and yan po ay high-tech na. Pwede po silang mag-take photos and video. Enough po yan para po magamit ninda and then tawag po tayo sa ating mga hotline numbers po ng ating police station and kahit po sa Indoser, pwedeng ipaabot yan. Sa Muya po is maipaabot lang, aaksyonan mi po tulos ang bagay na yan, sir. In coordination with COMELEC pa rin po, sir. Yeah, okay. Kunyan yan na pro-election, public knowledge na igunin barakalan pero daing nadadakop. Gari ang nangyaring ibang tinitingnan sa tinititigan ng PNP. Tititig ba ang PNP niya? Titingin lang. Hindi po, sir. Action po tayo, Action. sir. Okay. We are fair po, sir, pagdating po sa araw kaini. Yes. We are always apolitical and neutral. Yan po is mandato po, sir, sa amin. Kasi kung hindi po namin ito gagawin, sir, kung talagang nakikita po is, pwede po kaming balikan, sir. Opo. Sayang man Yes, po kan yes. serbisyo mi. Correct, Opo. correct. Sa mga checkpoints po, ano po mga dapat gibuhon kan mga nag-aagi dyan para igusin na nin idea, kasi syempre kadaklang baga pag mag-checkpoint, tarakot yan Ano mga dapat gibuhon, anong dapat ipahiling, anong dapat i-ready sana kan mga motorista niya to? During checkpoints po, ang satuya pong mga kahimano, di po sinda matakot. As long as na komplete po sinda gidaraki papeles, may ORC aran sa indang motorcycle or motor vehicle, inigwa po silang lisensya, and sagod sa mga nakamotorsiklo, naka-helmet po sinda. Mayo po sindang dapat ikatakot. I-ready na po ninda yan. Pagdaan po ninda sa checkpoint area, i-present na ninda, dire-diretso po ang sa indang lakaw. Dahil po sinda mababalaho dyan. Dahil po sinda maaabala. Kasi gunin provision regarding sa pag-checkpoint na dapat kumbaga yung plain view lang. Yes, sir. Mostly, kuminsan, igunin mga PNP na pingapaburok sanso bintana tayo, ma'am. Tama ba yan? Okay pohan po, sir, na pabukas po, sir, yung bintana. Tangani pong mahiling lamang po natin kung
sisay po ang sakay sa laog. And kung banggi naman po is pinapakiulay mi po na i-open lang po yung ilaw sa laog. Enough na po yan para mahiling mi po sinda. Miski din na buksan, i-open yung... Yes, sir. Opo. Very good. So, ano pang other activities kan PNP this time? Maliban sa, nahiling ko pala sa tuyang sa Saindong page yung may mga maputi, nagari kaputi mo tabi ma'am, na nahiling kami na mga haralangkaw, matatangos ang dungo. Sisay po mga yon. Bali, nag-courtesy visit lang po sila sa Satuyang Provincial Director para po duman sir nagigibuhon pong balikatan po, exercises po dito sa lalawigan kang Catanduanes. Siyempre po, kami po siyaon sa protective side, nag-maintain kang peace and order. So, minawat din po nilang mag-agi po sa Satuyang and para din po ma-visit yung ating camp Provincial Police Office po, sir. Pero paano yon? Ibig sabihin, ano pong lugar sa Catanduanes ang gigibuhan nin balikatan? Yes. Bali, pinag-urulayan pa man giraray po ninda, sir. Yan po ang ilalapit ko pa po sa Satuyang Provincial Director kung ano pong specific area ang sa inda pong napag-urulayan po, sir. Kasi siyempre, yung safety rin ka mga residente, Opo, sir. Sir. anong i-consider yan eh. Opo, sir. Alright, so kailan po gagawin at saka ilang days ikibuhon? Dai ko pa po, sir, na kaistoryahan, pati po yung sa operation po namin, sir, as regard to the number of days, specific area. Pero yan po ang sa indang napag-urulayan po last time po, sir. O yun. Sir Bani, may dagdag ka pa? Well, so far, the nice number. Ayan. So mga other activities po ma'am, kan sa indong PNP, Provincial Command sa Catanduanes, ano po mga other concern other than the election related activities? Bali po, sir, continuous po, sir, yung samuyang launching ng samuyang KKK, Kabataan kontra Kriminalidad po. This is in relation also po sa national and local elections 2025 na i-organize and mobilize po natin ang mga kabataan para po makatabang sinda po sa pagpapanatili po ng katahimikan ngayong eleksyon. Nagkapira na lang po, sir, mga saro, tulo na lang pong municipalities. Ngunyan nga pong hapon, naka-schedule po akong magduman sa Panganiban for the launching. I-represent ko po ang Samuyang Provincial Director. Dakula po silang tabang, sir, kasi dati baga po ay KKDAT. So ngayon po is mas pinalawak po natin. KKK po siya, pinag-merge po natin yung dalawa. So pagdating po, sir, sa mga reports, incidents, very participative, very active na po sinda, sir. So mga kabataan po ini, Yes, sir. Kontra droga? Kasabay po siya, sir. Kasi ito pong KKK, Kabataan kontra Kriminalidad. As a whole na po siya, sir. So ang binubuo niyan, sir, is not only for yung mga students, but also yung ating pong mga OSY. May follow-up akong hapot. Sige. Na-mention mo, ma'am, itong Pangkaniban. Sa Pangkaniban lang yun, in Catanduanes, ma'am, tabi? Yes, sir. Kasi po, sir, every municipality po, they are mandated po to have a group of this KKK. Other municipalities po, sir, nauna na po, sir. I see. Okay, Apo. okay. Right, maraming salamat na. Unless may mga gusto ka pang ipaabot sa publiko, go ahead po. Ang microphone yan sa imo. Sa pamunuan po ng Catanduanes Police Provincial Office, sa pamumuno ng aming Provincial Director, Police Colonel Edward Quijano, ito po sa nalalapit na national and local elections, ang patanid bilang po sa satuyang mga kababayan is ang inyong cooperation para po mapanatili ang safe, honest, and orderly election. Yaon lang po kami permi sa Indo anytime, 24/7 para pangalagaan po ang seguridad, considering na ito po ay mandato po sa Samuyang Regional Director, Police Brigadier General under PD Zone, and of course ang satuyang Chief PNP na si Police General Francisco Marbil ang mapangalagaan po ang seguridad ng bawat isa. Maraming salamat, ma'am, sa oras na pagbisita nyo sa Muya. In the coming days, magkakaigwa pa kita ng mga interview sa mga activities ng Provincial Command and dyan down to the barangays. And abangan din kasi may programa kamo din sa Radyo Periodiko every Saturday from 11 to 12. Para naman sa mga
updates ka mga munisipyo. Alright, maraming salamat. Mabilta kita sa dagdag pang impormasyon makalipas sa nagka-perport natin mga patalasas. Pirma para na kita kapiro sa Boski. Iyo. Time na. Sabay na kita ki ma'am sa pagparam. Maraming salamat. Kami po ang sa idong maglingkod. Si Mr. Salvador Bade Villar Isorena, binabati